Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay sabay-sabay na banggitin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat ng lumalang ng langit at lupa. At kay Jesucristong bugtong na anak niya, Panginoon natin, na sa hiwagan ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay na muli. Mula sa mga patay, makyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang huhukom sa mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ang Diyos, Espiritu Santo, at ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan, siya nawa. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito na muli kami, Panginoon, ay idinako mo sa iyong bahay-sambahan. Salamat po sa buhay na lagi mong binibigay sa amin, sa liwanag ng aming nilalakaran, Panginoon, sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan namin. At sa araw na ito, Panginoon, hayaan mo na ikaw ay masamba namin sa Espiritu at sa katotohanan. Patawad po, Panginoon, sa mga pagkakasalang nagagawa namin sa iyo. Sinadya man o hindi, Panginoon, sa mga oras na ito, kami, Panginoon, ay humihingi ng kapatawaran. Linisin mo po ang bawat isa sa amin upang sa gayon, Panginoon, ay malaya naming matanggap ang mga pagpapalang nakalaan po sa bawat isa sa amin. Amin ay pong itinataas sa inyo ang gawain ito. Nawa, ikaw po ang siyang maging sentro ng aming pagsamba. Ikaw po ang siyang maluwalhati sa buhay ng bawat isa sa amin. Ang mga salita mo na maririnig namin sa umagang ito, nawa maging gabay namin sa aming paglakad sa mga susunod na araw. Maging ilaw kung kami po, Panginoon, ay nadidimlan. Maging kagamutan sa aming mga nararamdaman. Maraming salamat po. At nawa maging ang aming mga alay sa iyo, mga tithes and offering, buong puso naming itinataas sa inyo, ipinagkakaloob namin sa inyo. Nawa, tunay po na maluwalhati ka at masamba ka namin sa lahat ng aming mga ginagawa. Maraming salamat po. Ikaw po ang siyang magsalita sa bawat isa sa amin. Gamitin mo po ang aming mahal na pastor sa mensaheng dadalhin niya na nawa ay talagang tumimo po sa puso ng bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka pa sa oras na ito, Panginoon. At anuman ang gawa ng kaaway upang hadlangan ang magandang pagsamba ngayon, Panginoon, amin po itong sinasaway. Sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Katabi na nasa likuran, pakisabi sa kanya, masaya ako, magkasama ulit tayo ngayong linggong ito. Ayan. Yung nasa likod naman, yung nasa likod. Ayan. So, sabi nga, napakaligaya at kahanga sa ating pangmasita. Ang alin daw? Ang nagkakaisa at sama-sama na magkakapatid. Ayan. Sige, kaway-kaway, yung mga nasa likod. Yung nasa likod, kaway-kaway muna tayo. Ayan. Ito natin ang Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay sumamba at puri sa ating Panginoon. Awitin natin, Lord. Ikaw ang lahat sa akin sa umagang ito. Amazing. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan. O Diyos, magpangkailan at mahal. Ikaw ang siyang sabihan ko, at siyang kumihan ko. O Diyos, magpangkailan at mahal. Isa pa. Ikaw
kailangan, pag-ibig mong walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin, ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mong walang hanggan, sapat ang iyong biyaya Sa bawat sandali. sabay-sabay. Ikaw ang lahat sa akin, ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mong walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin, ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mong walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin, sa akin. Ikaw lahat, ikaw ang lahat sa akin. Wala nang ang ibang katulad mo. Wala nang ang iba na hihigit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala nang ang iba katulad mo. One more time, wala nang iba. Wala nang ang iba katulad mo. Wala nang iba, O Diyos. Wala nang ang iba na hihigit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala nang ang iba katulad mo. Sa puso ko, ikaw lamang Magali at manahan, ang siyang sumangkot sa aking kalooban. Magtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala nang ang iba katulad mo. Wala nang iba, wala nang ang iba katulad mo. Wala nang iba katulad mo, Panginoon. wala nang ang iba na hihigit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala nang ang iba katulad mo. Sa puso ko, ikaw lamang Magali at manahan, ang siyang sumangkot sa aking kalooban. Magtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala nang ang iba katulad mo. Sa puso ko, ikaw lamang magali at manahan, ang siyang sumangkot sa aking kalooban. Magtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos. pagkat wala nang ang iba katulad mo. Sabihin sa Panginoon, pagkat wala nang ang iba katulad mo. Opo, Panginoon, pagkat wala nang ang iba katulad mo. Wala kang ibang katulad, Panginoon.
Wala kang katulad sa aming mga puso, wala kang katulad sa aming mga buhay. Ang iyong katapatan ay lagi nariyan, Panginoon. Ang iyong pagsama, ang iyong pag-ingat sa amin. Salamat, Lord, sa buong isang linggo na nagdaan sa aming mga buhay. We thank you, Lord God, for giving us another opportunity to come here, to come in your presence. Umawit, sumamba, magdala ng aming handog na papuri sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na sa aming mga labi ngayong umaga, sa aming pong mga sasambitin, Panginoon, pagdulog ng mga ito na kapurihan sa inyong banal na pangalan, Panginoon, sa umaga ito. Habang kami maawit ay iyong pagkilos, Panginoon, siyang maranasan namin ng Diyos sa aming pong mga buhay. Nawa, Panginoon, maluwalhati ang inyong banal na pangalan sa umaga ito, Panginoon. Sinasambang lubos sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon at magpakailanman, Panginoon. Misabawin natin. Wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw walang ang Diyos. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon at magpakailanman, Panginoon. Sabay-sabay tayo ngayong umaga. Itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag, ang pagsambay, Panginoon, ikaw lamang. Opo, Panginoon, itataas, ialay namin ang aming sarili sa inyo ngayong umaga, Panginoon. Ay, tuloy yung mawin. Ang salita mo ang kailangan ko, siya ang aking buhay, ang aking gabay. Hindi kumukupas, hindi nagmamahal. Isip ko ngayon'y pinahalo, itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag, ang pagsambay, Panginoon, ikaw lang. Sabihin natin, itataas, ihahayag,
ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Itataas, ihahayag, Pangalan mo itatanyag, ang pagsamba
May your name be lifted high. May your name be worshipped in this place, Lord God. Hipuin mo bawat isa sa amin, Panginoon, sa umaga nito. Anumang agam-agam na meron kami, Panginoon. Anumang mga bigat na puso na meron kami, Panginoon, sa umagang ito. Ikaw ang nagbibigay ng kagalakan. Ikaw ang nagbibigay ng kasiyahan, Panginoon, sa kabila ng mga unos ng buhay. Here we are, Lord God. We are submitting ourselves sa inyo, Panginoon, sa umagang ito. At nawa, mula ngayon pa lang hanggang sa aming pag-uwi, punuin mo, O Diyos, ang puso ng bawat sa punuin mo ang aming kaluluwa ng iyong kapangyarihan, ng iyong presensya, Panginoon. At nang sa gayon, tataglayin namin ang araw na ito bilang isang araw na ikaw ang aming nakatagpo at aming nakasama. Salamat, O Diyos, sa umagang ito at sa aming pagpapatuloy ang iyong pagkilos sa mga patuloy namin karanasan. Purihin ka, ako'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Tayo po'y manalangin sa ating dakilang Diyos sandali po ito. Aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat, tunay po na ang iyong kabutihan ay sapat sa lahat ng sandali, sa lahat ng panahon ng aming mga buhay. Hindi kayang sampitin ng anumang salita, Panginoon, ang iyong kabutihan sa amin, ang iyong dakilang pag-ibig sa amin. Hindi kayang tumbasan ng anumang bagay, Panginoon, ang iyong ginagawa sa aming pong mga buhay. So maging ito, may iba't ibang kapahayagan ng pagpapasalamat sa iyo ang iyong mga anak na narito sa unahan. Marahil ang ilan ay nagpapasalamat sa panibagong taon ng buhay, kaarawan, at ng anibersaryo. Salamat po, dakilang Ama, sa iyong nag-uumapaw na aloob ng biyaya ng buhay. Tunay pong napakabuti mo sa amin, Panginoon. At ang bawat taon ay palatandaan, Panginoon, na lalo pa na sumisibol yung mga biyaya mo sa amin sa iba't ibang mga bagay, Panginoon. Salamat din po sa panahon ng pagpapagaling, ng kalakasan, sa panahon ng karamdaman. Salamat sa aming mga kapatid na nagkaroon ng karamdaman at ngayon ay kasama na po namin sa aming pong gawain ng pagsamba. Salamat din po, O Diyos, sa kahilingang iyong dinirinig sa mga panalangin na nabibigyan ng katugunan. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ay Diyos na nariyan, na nakaantabay sa amin, Panginoon, maging sa amin pong mga panalangin. Salamat po, Panginoon, at nagpapasalamat kami sa iyong mga proteksyong ibinibigay sa amin po mga paglalakbay. Saan man kami napunta, saan man kami naparoroon, maging sa aming pagbalik sa aming bansa, sa aming mga sambahayan. Ikaw po ang nagbibigay sa amin ng iyong pag-iingat. Ikaw po ang nagbibigay ng iyong proteksyon. Salamat po, Panginoon, maging sa pananagumpay sa mga pagsubok ng buhay. Salamat, ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming muog na tanggulan, Panginoon. Ikaw ay sapat sa amin sa lahat ng sandali, sa lahat ng panahon ng aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, even doon sa mga darkest time ng buhay, ikaw ang aming liwanag. Ikaw ang siyang nagsisilbing aming mga kamay, ang aming mga paa, Panginoon, sa aming paglakad. Salamat po, O Diyos, sa mga sandaling ito, sa anumang mga bagay na ipinagpapasalamat sa iyo ng iyong mga anak. Salamat po sa mga oportunidad, sa mga pribilehiyo, sa mga pagkakataon na iyong pinapadasap sa amin. Salamat po, Panginoon. Sa umagang ito, narito sa iyong harapan ng iyong mga anak na may ganyan kapahayagan ng pagpapasalamat. Mangyari naman na sa pamamagitan po ng pagkapatong ng kamay ng iyong lingkod, iyong pong igabot sa kanila ang iyong pong basbas at pagpapala. Yan, purihin po ang Panginoon at ngayon po ay nasa panibagong pagkakataon tayo ng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos at simula po sa linggong ito ay atin pong pag-uusapan ng iba't ibang karakter sa Biblia regarding their leadership. Ano po, yung kanilang pagiging isang leader. No, sa Bible po ay may mga itinayo ang Panginoon ng mga lingkod. Simula pa sa Old Testament, papunta ng New Testament o ng Bagong Tipan. So siguro yung iba, very familiar tayo. Kasi talagang well-known yung kanilang mga names. Ano po, sa Old Testament,
Siyempre, hindi mawawala ang leadership ni Abraham, ni Moses, ni Noah, ni David, ni Samuel, ni Saul, no? At marami pang iba na mga tinawag ng Diyos at binigyan ng pagkakataon para maging servant o maging lingkod. At sa New Testament, of course, makikita natin diyan yung mga disipulo ng Panginoon. Yung mga na-highlight na mga disciples ng ating Diyos, ng ating Panginoong Yesus, at even ng ating Panginoong Yesus himself, di ba? He is an example of being a great leader. No? At marami po pong iba na mga ginamit ng Panginoon para maging leader ng isang ministeryo o ng isang paglilingkod. So, ang ating pong pag-uusapan ay ang buhay po ni Pedro, no, si Peter. Yan, Peter, ang kanyang buhay bilang isang leader na mailalagay doon sa katotohanan na siya ay isa sa mga ipiniprepare o inihahanda ng Diyos bilang isang leader. So, the making of a great leader. No, under niyan, ating pong pag-uusapan yung mga traits na need to develop to become a leader. Ano ba yung mga character o traits o katangian na kailangang ma-develop para maging isang mabuting leader ng ating paglilingkod at ng ating Panginoon? No, alam niyo po, ang Diyos ay hindi po tayo nilikha na para lang maging stagnant Christians. Yung bang parang wala lang, no? Nilikha tayo ng Diyos, hindi para sa ganoon lang. Hindi tayo nilikha ng Panginoon para maupo lang sa ating mga bangko. Hindi tayo nilikha ng Panginoon para lang maging member ng church, no? Mag-add sa roster ng membership ng church. Nag-update tayo ngayon ng church membership. Hindi ko alam kung tapos na ba, Ate Grace? Tinatapos pa lang. Marami pang hindi nagpapasa. Okay na. Ikaw na lang ang hindi pa nagpapasa. So tinatapos na po yung roster ng ating church members. So mahalaga po yun. Lalo ngayon tayo po ay patungo sa church officers election. Next month, magkakaroon po tayo ng pagpili ng mga bagong opisyales ng ating konsilyo. So hindi po tayo nilikha ng ating Panginoon just to be a stagnant Christian. No? Alam natin kapag hindi napapakinabangan o hindi nagagawa yung purpose, maaring una siguro sabihin natin na mawalan ng kabuluhan o kaya naman panggalingan pa ng mga anumang mga bagay na hindi magaganda. Parang tubig, di ba? Yung tubig na nakaimbak lang, no, at hindi nagagamit, pwedeng panggalingan ng mga sakit, lalo ngayon, ng dengue. No? Uso yung dengue. Malaki yung rate ng dengue sa atin. Hindi ko alam kung may outbreak na tayo ngayon. Meron na po ba tayong outbreak, Ate Mids? Hindi naman. Wala naman po. Pero mataas lang po yung rate ng mga cases ng dengue. No, alam ko po sa ibang lugar, meron ng outbreak, no? Sa Quezon City, sa news pinakita sa atin. So, meron ng ginagawang mga hakbang para doon. So, kapag stagnant ang isang bagay, hindi nasuserve yung kanyang purpose. No, tayo po ay nilikha ng Diyos to grow and to be a growing Christian. No, nilikha tayo ng Diyos para lumago, para maging mga malagong Kristiyano. So always growing in the grace and knowledge of Jesus. No, ano pong sabi diyan sa verse na iyan, 2 Peter 3:18, yung ating paksang talata? But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. No, kapag ating pong pinag-aralan mabuti yung buhay ni Pedro, no, si Peter, we will see this kind of growth. Yung tinutukoy dyan sa 2 Peter 3:18, na yung growth that develop a great leader. No, hindi lang siya basta lumalago, hindi lang siya basta yumayabong, hindi lang siya basta lumalaki, kundi it developed a great leader. It is a time to prepare for a great leader. No, yung purpose ng paglago ay hindi lang basta paglago bilang Kristiyano.
No, yung purpose ng paglago ay hindi lang pag-angat, pagdami ng kaalaman, no, paglusog ng ating pananampalataya, kundi paghahanda sa atin ng Diyos para sa isang dakilang paglilingkod. So, sino ba si Simon Peter? Sino ba si Pedro? Sino ba si Peter? Sabi, he was a great leader. No? Siya po ay isang kilala at isang dakilang lingkod. At siya'y dakilang lingkod, pero hindi po siya nagsimula sa ganoon kaagad na kalalagayan. No, kung ating pong titingnan sa ating pong pag-aaral at magiging pag-aaral ngayon sa buhay ni Pedro at madidiscover natin kung paano siya minold ng Panginoon to be a great leader na naging, no, kung ating makikita, marami siyang mga kakulangan sa buhay. And if you see similarities in your own life, no, it may be that Jesus is also working to mold you or to mold us into a great leader. No, hindi po siya nag-start kaagad na great. No, nag-start si Peter na marami pang mga bagay na dapat kinisin. Marami pang mga bagay na dapat ayusin. No, nag-start yung buhay ni Pedro na kailangan pang i-mold ang maraming bagay sa buhay niya. At alam ko po, tayo rin, no, sa paglilingkod natin sa Panginoon, sa paglagay sa atin ng Panginoon sa isang paglilingkod, doon din tayo dumaan. No? We discover na yung pagmumold ng Diyos sa atin ay katulad din ng pagmumold ng Diyos kay Pedro. So the road to leadership would not be an easy one for Peter. Yung kanyang, sabi nga, pagtungo sa paglilingkod at pagiging isang lingkod ay hindi naging madali para sa kanya. Anyway, wala naman pong madaling paglilingkod. No, hindi naman po natin kaagad maaabot yung isang malalim na paglilingkod sa Panginoon kung hindi rin tayo dumaan sa marami pong mga testing ng buhay. No, yung iba po dito natin mga leader, mga subok at ano na yan, subok at hubog na yan sa maraming experiences. No, kaya alam ko na, uunawaan po ako ng ilan sa atin na mga nandun na sa paglilingkod sa Panginoon sa matagal na panahon. So although, sabi nga, si Pedro, he already possessed some of the required qualities to be a leader. No, parang pinanganak siya o sinilang siya na meron talaga siya mga gifts ng pagiging isang leader. Nung yung kanyang mga yapak ay nag-cross doon sa yapak ng ating Panginoong Yesus. Nagsalubong sila, nagkita sila, nagkaroon ng pagkakataon for them to have fellowship. Nakilala ni Pedro ang ating Panginoong Yesus. Nakita natin marami pang ibang mga qualities na dapat ma-develop sa buhay ni Pedro. No, marami pang mga qualities na dapat ma-develop sa buhay ni Pedro. No, meron pong isang talata sa Biblia sa aklat ni Lucas, no, chapter 22 verse 31 to 32, and it is one of the most unsettling passages in the scripture. Sabi po doon, Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you, that he might sift you like wheat. But I have prayed for you, that your faith may not fail. And when you have turned again, strengthen your brothers. No, ito pong talatang ito ay nagpapakita ng kalalagayan ni Pedro, no, sa harapan ng Diyos at maging yung kanyang kalalagayan sa impluwensya ng kaaway. No, Satan wanted Peter, siyempre, na matangay o makuha ng buo at hindi mapa sa kamay ng ating Panginoon. Much like he had katulad sa buhay ni Job, di ba? Si Job na malapit sa Panginoon ay nais nakawin ni Satanas sa Diyos at nais niyang ipakilala na hindi tatayo ang isang leader sa buhay ni Pedro o sa buhay ni Job. But Jesus had plans to make Peter a great leader. No? Sa Panginoon talaga si Pedro at merong dakilang plano ang Diyos para sa kanyang buhay. Kung ating pong aaralin yung Bagong Tipan, yung New Testament,
makikita natin sa mga aklat ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas, sa aklat ng mga gawa, no, na merong ilan doon sa listahan ng 12 disciples or apostles na very distinct. Yung medyo kakaiba, no, medyo merong ranking, no? When we see this list, we notice that the first named apostle in each list is always sino? Si Peter. Yan. Kain lang po ako ng panggamot sa kati. So, kung ating pong titingnan, doon sa 12 disciples, merong 4 na very significant na tawag diyan, nanonotice ka agad, nakakaiba, may ranking. At merong isa, no, na always named apostle, and he is Peter, si Pedro. No, kung tingnan niyo po yung Bible, yung ating mga Biblia, meron tayong makikita doon. Si Pedro, no, he was a born leader. No, siya po talaga ay pinanganak para maging isang leader ng Panginoon. Si Pedro, si Santiago, si Juan were with Jesus at all the major events of His ministries. No, sa lahat ng mga ganap ng ating Panginoong Yesus, si Pedro, si Juan at si Santiago yung malimit niyang kasama. At it is present doon sa mga accounts sa Bible. So, they were what you might say, the inner circle. No, the inner circle of Jesus doon sa mga disciples. Kumbaga sa paglilingkod kay President, halimbawa kay PBBM, sino ba yung kanyang mga inner circle? Si BP Sara, si Digong, yung ba yung mga inner circle niya? Ay, hindi pala. Yung pala yung mga kaaway niya ngayon, no? Si BP Sara at si Digong. No, yung mga inner circle niya, yung kanyang immediate na nakakasama sa kanyang leadership, no, si Jesus, yun po yung kanyang inner circle, yung tatlo, no, si James, Peter at si John, no. So Peter's given name at birth was Simon Bar Jonah. Yan. So who is Simon Peter? Yung kanyang pangalan, sabi ng pag-aaral, he was given the name at birth na Simon Bar-Jonah. However, doon sa John 1:42, no, it records that Jesus giving Simon a new name. Ano ba yung binigay na name ng ating Panginoon sa kanya? No, not changing but giving him the additional name of Peter. Yeah, so from the name Simon, the original name Simon Bar-Jonah, naging Simon Peter. Simon whom he named Peter. Yan. So para at least kilala po natin si Pedro o si Simon. No? So Jesus sometimes still calls Peter Simon. Minsan sa mga pag-uusap nila sa kanilang mga ginagawa, lagi o malimit na tatawag niya na Simon, si Pedro. And other times, he calls him Peter. No, ano ba yung ibig sabihin nun? No, it seems that when he's in trouble, no, si Jesus refers to him as Simon. Kapag nasa panahon ng medyo trouble times, yung hindi magagandang mga pagkakataon, Simon ang tawag niya sa kanya. Pero kapag hindi naman, no, sabi ng pag-aaral, when he's not, he is called Peter. He is called Peter. Siguro mamaya malalaman natin kung bakit ganoon yung kanyang sitwasyon. So his new name became a constant reminder of who Jesus wanted him to be. Yan, yung new name niya, yung name na Peter, ay paalala sa kung ano yung gusto ng Panginoong Yesus na maging si Simon o si Pedro. O Simon muna siya, di ba? At yung Pedro na ibinigay sa kanya ng pangalan ng ating Panginoong Yesus, yun yung gusto ng Diyos, nung gusto ng Panginoong Yesus na maging siya. Ano ba yung ibig sabihin ng Peter? Yan, tingnan po natin. Peter means rock, bato.
Yan. So, hindi po yan si, Senator Bato de la Rosa. So, hindi rin de la Rosa ang apelido ni Peter. No? Basta Peter. Yan. Noon kasi wala namang mga apelido no? So, Peter means rock. And Peter would become a rock. Naunawaan niyo po yun? Anong ibig sabihin noon? No, mamaya malalaman natin. He would become a great leader, the rock of the early church. Diba? Yun yung kanyang pagkakilanlan. But yung journey niya sa patungo doon sa pagiging rock o pagiging bato ng early church would not be an easy one. Hindi madali. Hindi naging madali para kay Pedro. So, tingnan niyo po. Have you ever wondered what God is doing in your own life? Tayo ba ay nagtataka sa ginagawa ng Diyos sa ating pong mga buhay? No? Kung ano man yung purpose ng Lord sa atin, siyempre, hindi naman yun laging eksakto sa gusto nating mangyari. Halimbawa, tayo ay mayroong mga pangarapin sa buhay. No? Gusto mo na ganito, na ganyan, meron kang mga gustong mangyari sa sarili, sa pamilya, pero may mga time, mararamdaman mo, parang iba yung gustong gawin ng Diyos sa iyo. Iba yung pagkilos ng Panginoon sa buhay mo. And we wonder, no? We wonder doon sa mga bagay na ginagawa ng Diyos. Also Peter, no? He must have wondered. Bakit? Maybe hindi niya alam kung ano yung gusto ng Panginoon sa buhay niya. No? But still, we will see, or we can see that God is making Peter into a great leader. So it is same with us. No? Sa paglakad natin sa pananampalataya, no, tayo po ay ginagabayan ng Diyos, hinahatid ng Diyos patungo doon sa pagiging isang lingkod niya. No, kanina po nag-start kami ng baptismal class. No, by the way, yung ating po mga nagpalista, habol po kayo sa Sunday school time. Sa taas po tayo, yung pagkaakyat ng pinto, nandun po kami. No, so, yun yung mga future leaders ng church. No, doon yung patungo. Ibig sabihin, we are there, hindi lang para makinig, hindi lang para matuto, hindi lang para mag-aral. No, we want to know Christ more, no, to know our faith. Gusto nating malaman yung ating pananampalataya, gusto nating lumalim sa ating pananampalataya, gusto nating dumating sa panahon na tayo din ay gagamitin ng Panginoon sa future bilang mga tagapaglingkod. Amen? No? Kasi kung wala tayong gagawing ganung mga bagay, tayo na lang po. Hindi ho tayo lalago, hindi ho tayo dadami. Hindi lang sa bilang, kundi sa kalidad na gusto at nais ng Panginoon sa atin. So, tingnan po natin, let's explore what it took for Simon Peter to become a great leader. No, ano ba yung mga bagay na makikita natin na nagpapahiwatig o nagpapakita na si Simon o si Simon ay isang leader ng ating Panginoon. So, yung experiences na naranasan ni Pedro, it helped him grow into a great leader. No? Yun ay tumulong sa kanya para maging great leader. So, Peter learned a lot through difficult experiences. And we can learn too sa ating mga difficult experiences. Amen po ba? Amen po ba mga kapatid? No? Wala po tayong magagawa kapag tayo ay nasa journey ng ating faith, kasama po yung mga difficult experiences. Kahit nakakaiyak, difficult nga no? Kahit mahirap, kahit nakakasuko, di ba? Yung parang pag nandun ka, gusto mo nang mag-quit, gusto mo nang umayaw, ayaw-ayawan na lang, sa bahay na lang ako. Di ba? Yung mga ganun mga time ng buhay natin. No? We experience that. No, minsan pinipili natin yung gantong mga desisyon because we are quitting. No? Ayaw natin yung mga ganong mga pagkakataon sa buhay. No, ayaw natin yung mga difficulties sa buhay. Ayaw nating maranasan yung mga bagay na yun. Pero kahit saan tayo tumungo, kahit saan tayo pumunta, we will still experience difficulties. No?
kahit doon sa alam mo na maayos, magandang lugar, meron ka pa rin mararanasang difficulties. So, bakit hindi mo piliin na pumunta ka sa Diyos? Di ba? Pumunta ka sa Diyos, magpahubog ka sa Diyos, no? Magpaturo ka sa Panginoon, kahit diretso ka doon sa ganoong bagay, kahit dumaan ka sa mga difficulties, alam mo kasama mo ang Panginoon. At doon ka ilalagay ng Diyos sa nararapat. So, Peter learned a lot through difficult experiences, and we can also learn like Peter. No? Lahat po ng mga experiences ni Pedro ay mahirap. Lahat po ng experiences ni Pedro ay merong mga kamangha-mangha. It worked together to make him a great leader. It worked together to make him a great leader. No, kahit po sa church, dito sa atin, hindi naman po tayo lalago na hindi tayo nakaranas ng mga testing sa buhay. Di ba? No? Hindi naman po ganoon. Hindi laging masaya. May mga time na hindi maganda, may mga time na malungkot, may mga time na mahirap. Pero yung lahat ng mga panahon na yun, lahat ng karanasan na yun, pinagsama-sama, and it worked together to make us a church. No? To make us a church. No? Kaya dito mo nararamdaman na mahal ka ng Diyos. Dito mo nararamdaman na andyan yung mga kapatid mo sa Panginoon. Dito mo nararamdaman yung presence ng Lord sa buhay mo. So, what are the character qualities na makikita natin, no? At emphasis sa buhay at leadership ni Peter. So, the third element needed to make a great leader is the right character. Great leadership is rooted in great character. Tandaan natin na yung leadership o yung isang kaaya-aya o nakalulugod na paglilingkod, ito po yung nanggagaling sa isang kaaya-aya, karapat-dapat na karakter ng isang tao. Si Pablo, si Apostle Paul, no? Ano yung kanyang ginawa? He summarized the spirit of a great leader when he wrote 1 Corinthians 11:1. Ang sabi diyan? Be imitators of me as I am of Christ. No, para bang imitate me as I imitate Christ. No, sa ibang salin ganoon. So Peter echoed this sentiment. Ito yung kanyang pinarinig. Ito yung kanyang sinabi rin sa kanyang account. So, tandaan natin na napakahalaga ng karakter o napakahalaga ng ginagampanan ng isang karakter sa buhay ng ating mga leaders. So, kay Pedro, character traits that Peter need to develop bilang what are the character traits that Peter need to develop bilang isang leader? No, ano ba yung mga bagay na kailangang ma-develop kay Pedro? No, una, yung submission. Pangalawa, the word restraint. Mamaya, papaliwanag natin anong ibig sabihin niyan. Pangatlo, the word humility, love, compassion, and courage. So, yung mga bagay na to ay mga katangian, kadapat at kailangan ni Pedro ma-develop sa kanyang sarili. At ito rin yung mga bagay na dapat nating makita na mabuo sa ating mga sarili. Isa-isahin po natin. Una, submission. A great leader does not demand submission. Instead, he is an example of it. Ang isa daw pong great leader, no, doesn't demand submission. No? Ang ibig sabihin, dahil hindi siya nagde-demand ng submission, he is an example of it. Siya ay halimbawa ng pagpapailalim o pagsunod. An excellent example of submission is found in Matthew 17, where Jesus paid taxes to Rome. So si Jesus, he is an example of submission.
Si Pedro po ay halimbawa ng submission. Pero sa Biblia, makikita natin, bago siya, si Jesus mismo, siya ay naging isang mahusay at magandang halimbawa ng pagpapasailalim. No, what is submission? Submission is a character quality great leaders should cultivate. By becoming an example of submission themselves, they teach followers to also submit. Diba? Ang mga leaders, we must lead by example. No? At kung gusto nating ang ating mga pinangungunahan ay matutong mag-submit sa atin, we should also exemplify or illustrate in our lives yung submission. At yung submission ay yung pagpapasailalim sa mga authority na ibinigay sa atin ng Diyos. So Peter was prone to be domineering and sometimes aggressive. Siguro dahil ito yung kanyang buhay, and he also had authority. At maaring sabihin natin na siguro dahil malapit siya kay Jesus, no? Very domineering yung kanyang sarili, yung kanyang karakter at aggressive. He was often resistant to the idea of submission. Minsan may mga ganoon na mga tao, di ba? Dahil dominante ka at strong yung iyong personality, aggressive, no? Parang daig mo pa yung mga leader mo. Parang ikaw yung mas magaling kesa sa kanila. No, may mga time na ganoon. But Jesus taught him to submit, and he taught him to do something or to do his service willingly. No, ang tinuro ng Diyos sa kanya, ng Panginoon sa kanya, ay mag-submit o magpailalim. Ang tinuro ng Panginoon sa kanya ay gawin yung mga ginagawa niya willingly, no, para sa Diyos. So that is one of the trait of leader na kailangan sa buhay ni Pedro. Pangalawa ay the word restraint. Yan. Restraint. Restraint. Ano ba ibig sabihin niya? Sabi, self-control, moderation, and restraint. Yung restraint po ay kahalintulad o synonym with the word self-control. Sa iba, kapag chinek po natin yan sa Google, it means control o pagpigil. Yan. So, yun din yung ibig sabihin niya. So, self-control, moderation, and restraint don't come easy for one who lives life at the authority. So, hindi raw madali na mag-control o maging moderate, magpigil yung isang tao, lalo na siya ay mayroong authority. Yan. Lalo na pag mga boss. Diba? Yung mga boss, minsan, usually, mga mainit ng ulo niyan eh. No, yung laging mainit ng ulo, laging hindi nakapagpipigil ng kanilang mga sarili. So, Peter was a natural hothead. Ito din yung meron si Pedro. Kasabay nung meron siya sa kanyang kalalagayan, siya rin ay natural na mainitin ng ulo. Yan. He was impatient with people who underperformed or lacked vision. Ayaw niya ng mga ganung mga tao. Ayaw niya ng tamad. Ayaw niya ng mga walang pangarap sa buhay. No, yung walang gustong gawin. No, ayaw niya yung paisi-isi lang. He was very impatient of those or with those people. He was easily irritated. Yun po yung trait ni Pedro. Kaya ang sabi at nais ng Panginoon ay ihubog sa kanya o hubugin sa kanya yung bagay na ito. No? For him to have self-control. Pag ikaw ay isang leader ng Panginoon, no, hindi ka lang dapat matutong mag-submit sa authority. Even you are the highest one, no, you also need to control yourselves or yourself. No, minsan po, meron tayong mga limitations. Di ba? No, lagi natin sinasabi, tao lang. Tao lang naman eh. No, totoo naman po yun, tao lang. Pero lagi nating isipin that we need to learn from our experiences. Kailangan nating i-control yung ating mga sarili to become in moderation,
No, pigilin yung ating mga sarili sa mga bagay na maaring makasira o sabi nga hindi makabuti sa ating paglilingkod sa Panginoon. No? So restraint. Pangatlo is the word humility. Yan. Humility doesn't come naturally for most leaders. No? All too often leaders are caught in the trap of sinful pride and thinking more of themselves than they should. Bakit? Hindi natural sa isang leader malimit yung pagkakaroon ng pagpapakumbaba. Simply because they are trapped doon sa sinful pride na dahil sila ay nasa taas, hindi sila dapat nababa. So pride is an easy trap to fall into when people look up to you. Yun daw yung mahirap gawin yung parang yun yung mahirap takasan, yun yung mahirap pagtagumpayan yung pride. 'Di ba? Yung makita mo yung leader na yun na para bang hindi na makababa sa baba. No, yung nandoon ka na sa taas, parang lumilipad ka na. No, hindi mo na maitungtong yung paa mo sa lupa. Kaya i-observe niyo po yung mga leaders natin sa church. No, yung bang mga leaders natin nakakahawak pa ng map, nakakapagwalis pa. Yung bang mga leaders natin nakakahawak pa ng basahan para magpunas ng bangko. Hindi ba? Yung bang ating mga leader ay utos lang ng utos, bunganga lang ng bunganga, no? Command lang ng command, no? At laging nakabihis na maganda at ayaw nating madumihan. So tandaan po natin, humility is one of the trait that needs to develop as a leader. Kahit nandun na tayo sa paglilingkod, kahit nandun na tayo sa pinakamataas na posisyon, anuman yan, saan man yan, even in church, we need to be humble. Kailangan nating magpakumbaba. No, sabi po sa 1 Peter 5:5-6, nandiyan ba yun? Parang wala yata. Ayun pala, ayun na pala. Likewise, you who are younger, be subject to the elders. Clothe yourselves, all of you, with humility toward one another. For God opposes the proud, but gives grace to the humble. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that at the proper time He may exalt you. So humility became a virtue that characterized Peter's life, message, and leadership. No, yung pong humility, yung po yung ipinakita ng buhay ni Pedro, yung mensahe niya at yung kanyang paglilingkod. The next thing is love. Peter also learned to love. Sabi po, a great leader loves and serves others. They serve with love as opposed to demanding to be served. They never flow over people to reach their goals. Great leaders never see people as a means to an end, but rather they are people-oriented leaders. No? So i-comment natin yung ating mga leaders sa church. Alam niyo po ba, ang isa sa mga testimony na malimit nating marinig dito sa church, no? Doon sa ating mga bagong member, they feel welcome sa loob ng church. No? Nararamdaman nila na welcome sila sa loob ng church. At merong mga taong lumalapit sa kanila, pinaparamdam yung pagmamahal sa kanila. No? So, it is one thing that we need to develop most sa ating pong mga buhay. Kung tayo po ay maglilingkod sa Diyos, kung tayo ay naglilingkod sa Diyos, we must learn to love people. No, sabi nga po, no, they are people-oriented leaders. Hindi po tayo namimili ng tao. Kaya hindi mataas ang pinag-aralan o mataas ang pinag-aralan, kaya mahirap o mayaman, maganda man ang bihis o hindi. No? Dapat nararamdaman nila na welcome sila sa church. Amen? No? Dapat nararamdaman nila na mahal sila ng Panginoon. At yung nagpaparamdam nun, tayo po na nandito sa church.
Hindi lang po yung mga leaders, kundi yung bawat isa sa atin. In 1 Peter 4:8, no, sabi po doon, above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. No? So, kung yung love ay nararamdaman sa ating iglesia, sa ating church, it covers a multitude of sins. No? Kasi kung walang love, ang makikita lang sa atin yung mga bagay na hindi maganda. Yung mga bagay na hindi kaaya-aya, hindi katanggap-tanggap, yung mga bagay na nakakatisod, yung mga bagay na hindi ka nagaganahang pumunta ulit at bumalik sa church. Pero kung nararamdaman yung pag-ibig, no, nararamdaman yung pagmamahal, ito yung namumutawi. At hindi nakikita yung mga pangit na bagay sa buhay natin. So Peter knew firsthand all about the multitude of sins that love could cover. No, alam yun ni Pedro. At yun yung bagay na nais na sabi nga ayusin ng Diyos sa kanyang buhay. The next thing is compassion. Right along with love, in a great leader's portfolio, sabi, there needs to become compassion. Love and compassion go hand in hand. No? Parang karugtong yan ng pag-ibig. Yung pag-ibig ay nararamdaman sa pamamagitan ng compassion, ng pagmamalasakit natin. Di ba? So, anong uri, anong klase, anong panahon ng pagmamalasakit yung ating naiparamdam sa ating kapatid dito lang sa loob ng church? No? Anong uri, anong klase ng pagmamalasakit yung ating naiparamdam, tanda ng ating pag-ibig sa kanila. No, we should do that. We should have that trait sa ating mga buhay. Kung nais nating maging leader, kung nais nating maglingkod sa Panginoon, no, hindi lang makita yung pag-ibig sa atin, kundi yung pagmamalasakit sa ating kapwa. And lastly, the word and the trait courage. No? Finally, Peter needed to learn courage. Peter would need this more than any other virtue. No, the price of proclaiming Christ would mean death for Peter. Alam niyo po, yung kanyang paglilingkod ay hindi madaling paglilingkod. Even yung mga naunang mga lingkod sa atin sa Biblia, no, their service to God and to Christ, no, is not easy. Hindi ho madali. It takes a lot of courage. No, yung courage na yon na handang humarap sa kamatayan. So, nung panahon noon, talagang ganoon kagrabe yung kanilang tapang. No, handa silang mamatay alang-alang kay Kristo. Sa panahon ba natin ngayon, handa ba natin gawin yon? Handa ba tayong mamatay alang-alang kay Kristo? Kung ikaw ay maglilingkod sa Panginoon, kung ikaw ay tatawagin ng Panginoon bilang leader, handa ka bang mamatay para kay Kristo? Di ba? Parang ang hirap nun. Ang hirap po nung pasto. No? Yun lang mawalan ako ng baon sa isang araw, ang hirap na eh. Sabi ng mga estudyante, di ba? Yun lang, walang pangbayad ng bill sa kuryente, ang hirap na, pastor. Tapos mamamatay pa ako kay Kristo. Pero yun po yun. No? Yung ating tapang sa paglilingkod sa Panginoon, na kahit umarap sa anumang bagay ng buhay, even death, no, only to proclaim Christ and to serve Christ sa buhay natin, it takes courage. Peter would need rock-solid courage to persevere. Ang isang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat nawawalan ng tapang. Ang isang lingkod ng Panginoon ay dapat handa harapin ang lahat ng bagay. So, Peter learned all these lessons. Many of them are difficult. Hindi ho madali yung mga bagay na kanyang pinagdaanan. Even yung mga traits na introduce sa kanya ng ating Panginoong Hesus. And his life was transformed. He became the great leader Jesus knew he could and would be. No? After ng kanyang journey, ng paghubog ng Panginoon, he became the great leader Jesus knew he could and would be.
he was changed from Simon to Peter, o Simon to Rock, di ba? No, Simon to Rock. He learned submission, he learned restraint, he learned humility, love, compassion, and he learned courage. Perfecto po ba si Pedro? Was Peter perfect? Hindi ho. No, hindi po siya perfecto. No, kahit po tayo, hindi po tayo perfecto. But his life can be summed up in the final words of his second epistle. Ito po yung kanyang buhay. At ito po yung summary ng buhay ni Pedro. Hindi po siya perfecto. Ang sabi po dyan, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and to the day of eternity. Amen. So that is exactly what Simon Peter did. Di ba? He grew in grace and knowledge. Lumago siya. No, lumaki siya, lumago siya sa biyaya at kaalaman mula sa Diyos. And that's how he became Rock. He became Peter. He became a strong leader, the great leader of the early church. The great leader of the early church. Sa ating pong mga buhay, mga kapatid, ano ba yung mga experiences natin that help us to develop, to become a better leader? Mahirap pa po at madami po yung journey natin, matagal pa. No? Ano yung mga experiences sa buhay na sa palagay niyo po, tinutulungan tayo ng Diyos to prepare and develop to become a better leader? Do you see God working to build any of this character na ating nakita kanina? Any of this character na hinarap sa ating kanina ng ating Panginoon through His message? Any of this character na kung saan magiging quality ng ating buhay kapag tayo ay nandun na sa paglilingkod sa Panginoon. Nawa, habang hinahanda po tayo ng Panginoon sa isang paglilingkod na mas malalim, mas malawak, makita natin na hindi po madali ang maglingkod sa Panginoon. Pero kailangan nating hayaan ng Diyos na hubugin tayo. At hayaan natin ng Diyos na gawin sa atin, katulad ng ginawa niya kay Pedro, kung ano yung plano niya, lalo sa ating mga buhay paglilingkod. Tayo po ay yumuko at tayo manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, we praise and thank you for this opportunity na makita namin that you are our God, our Lord na nagmamahal sa amin. Aming Diyos na nagpapakita at nagpapahayag, Panginoon, ng mga bagay na kailangan naming makita, kailangan naming maranasan, kailangan naming maiparamdam sa aming pong mga buhay. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa halimbawa ng buhay ni Pedro. Halimbawa ng buhay ni Pedro na naging paraan upang ipakita sa amin, Panginoon, na hindi po madali ang paglilingkod sa iyo. Pero may plano ka sa aming buhay, Panginoon. Nais mo kaming hubugin, nais mo kaming ihanda sa isang malalim na paglilingkod. Isang paglilingkod na kalugod-lugod sa iyo. Dalangin po namin, Panginoon, na sa mga sandaling ito, patuloy ka pong humipo at tumawag ng mga buhay ng iyong mga anak na magkakaroon ng naising maglingkod sa iyo, Panginoon, dito po sa aming iglesia. Dito po sa iyong iglesia. Anumang bagay na pwede namin maipaglingkod sa iyo, Panginoon. Anuman yung pagkakataon na meron kami. Anuman yung kakayahang meron kami. Anuman yung laman ng aming mga puso na maaari namin maipaglingkod sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin, ihanda mo po kami. Ihanda mo po, Panginoon, ang aming mga buhay, ang aming mga sarili. At patuloy na kami, Panginoon, ay magamit mo sa malalim at kaaya-ayang paglilingkod sa iyo na aming Panginoon. Salamat po. Ito po ay aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Gandang umaga po. Po aming Diyos, aming Panginoon, sa mabiyayang umaga na binigay mo po sa aming lahat. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na muli magsama-sama. Purihin ka at dakilain ka, Panginoon, sa aming pong mga
awitin sa aming mga buhay, Panginoon, at patuloy po na pagbulay-bulayan po ang iyong mga salita. Tunay nga po, Panginoon, na ihanda mo ang aming mga puso't isip, hindi lamang, Panginoon, sa aming pagnanais na maglingkod sa iyo, kundi ihanda mo rin ang aming mga buhay sa isang mas malalim at malawak na paglilingkod sa iyo, Panginoon. Habang kami lumalago sa aming pananampalataya, makita sa aming mga buhay ang mga karakter na dapat makita, Panginoon, sa isang nararapat na lingkod mo. Salamat po, dakilang Ama. Ingatan mo po kami sa aming pag-iwalay, pauwi, patungo sa aming mga tahanan. Samahan kami sa buong isang linggong darating na anumang aming gagawin, ikaw po ang aming mabigyan ng kapurihan, ng karangalan, at patuloy na siyang maging gabay namin sa bawat araw ng buhay. Ito ay aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Espiritong banal ng mga taong nilalang at magtanang sa langit. Mga pinakamamahal, naway sumaating lahat ang pagpapala ng Panginoon Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipis at kaaliwan, buhat sa banal na Espiritu mula ngayit pagpasawalang hanggan. Amen.